Kapayapaan ang sumayinyong lahat. Minsan ba'y napatanong ka na sa iyong sarili kung bakit nangyayari sa iyo at nauulit ang mga ginagawa ng iyong mga magulang, kapamilya, at pagising mo sa umaga ay ginagawa mo na rin ito. Paano pala? Pagkasalanan ang nangyayari. At di ka na makawala sa mga gawain na ito. May gustong sabihin sa iyo ang Panginoon na katotohanan na tayong lahat ay merong generational curse na mula pa sa ating unang magulang na si Eva at Adan ay namanan na natin ang sumpang ito. Sinabi sa Biblia, sa Exodus 20 verse 5, huwag mo silang yuyukuran, isasambahin, sapagkat akong si Yahweh, na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Sa Ingles, you shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, I am a jealous God, punishing the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation of those who hate me. Malinaw na lahat na nangyayari sa ating pagdurusa, kahirapan, sakit, ay pinahihintulutan ng Diyos dahil sa sumpa na minana pa natin sa ating mga ninuno at mga magulang. Di pa tayo pinapanganak, ay meron na tayong spiritual bandage at pattern of sins dahil sa sinful nature. Kaya meron sa ating pamilya na nakakaranas ng paghiwalay, pag-aaway-away, di pagkakasundo-sundo, kaparehong sakit. At nakikita natin na sila'y alipin ng paglalasing, premarital sex, pagbibisyo, at marami pang ibang kasalanan. Pero ang katotohanan sa mundo natin, ang mundo ay pinapakitang normal ang kasalanan. Na ito ay malaking kasinungalingan. At sinabi mismo sa Biblia, ang demonyo ay sinungaling. Huwag ka maniniwala na normal ang kasalanan. Ako mismo sa sarili ko ay naging alipin ng paulit-ulit na kasalanan. Ako'y naging lasinggero, ginawa ang masamang bisyo, sugal, kahalayan, naging babaero, adik sa pornografiya, at iba't ibang uri ng sexual immorality, ay nagawa ko na. Sinungaling, walang respeto sa magulang, patakaw, chismoso, inuna ang sarili kaysa sa Diyos, at marami pang iba. Ako'y guilty sa lahat ng kasalanan. At ang mundo ay pinapakita sa atin na normal ang kasalanan. Pero ito'y lahat kasinungalingan. Ang sinungaling ay ang demonyo. Ito'y nakasaad sa Biblia. Papakita niya sa atin na lahat ay normal dahil ginagawa ng iba. Pero ito'y lahat ay kasinungalingan. Bible says in 1 John 1 verse 8, if we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Sa Tagalog, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili, at wala sa atin ang katotohanan. Sinabi rin sa Romans 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero gusto sabihin sa iyo ng Diyos ngayon na ito'y lahat ay binayaran na ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Tayo'y pinalaya na sa anumang sumpa at kasalanan ng ating mga kasalanan.
Bible says on 1 Peter 1 verse 18 to 19, "For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect." Sa Tagalog, alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng bagay na nasisira tulad ng ginto at pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Ngayon alam na natin ang mabuting balita. Alamin naman natin kung paano puputulin ang sumpa ng kasalanan at ng generational curse natin sa ating mga ninuno at magulang. Una, pray and identify the sins. Alamin mo ang mga kasalanan. May nagsabi nga na, you cannot deal what you are not aware of. Alamin mo ang pattern ng mga kasalanan ng iyong pamilya. Sa mga oras na ito, tayo'y manalangin. Lord, ako po ay nagpapakumbaba at inaamin ang aking mga kasalanan at dumadalangin na buksan niyo po ang aking puso at isipan para makita ko po ang mga kasalanan ko at ng aking pamilya para maihingi ko po ng tawad. Tulungan niyo po ako, Panginoon, sa gabay ng inyong banal na Espiritu, sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Ikalawa, pray and surrender. Tandaan natin na lahat ng nangyayari ay resulta ng spiritual battle na nagsisimula sa isip. Basahin mo sa Ephesians 6 verse 10 to 18. Ikatlo, pray and pray and pray. Only through prayers you can be set free from sins. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Proverbs 1 verse 7. Sinabi din sa Biblia, then you will know the truth and the truth will set you free. John 8 verse 32. Nasa Diyos ang lahat ng kasagutan, sapagkat siya ang may kontrol sa lahat. Ang may gawa ng langit at lupa, ang simula at ang wakas. Kaya ganoon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa atin, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para mamatay sa krus para pambayad sa ating mga kasalanan. Sinabi sa Biblia, tingnan nila sa Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Matthew 19 verse 26. Bilang konklusyon, sinabi sa Exodus 20 verse 6, ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Nangungusap sa iyo ang Panginoon ngayon. May gusto siya sa iyong sabihin na kanyang sinabi sa Matthew 3 verse 2. Ganito ang kanyang sinasabi, magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Hindi aksidenteng nakikinig ka pa sa mga oras na ito, kapatid. Hayaan mong ipanalangin kita. Panginoon, ako po'y nagpapakumbaba sa inyo at inaamin ang aking pagkakasala at naniniwala na ako pinagkakasala sa inyo oras-oras, Ama. Ngayon patawarin niyo po ako, Ama, tulad ng papatawad ko po sa iba. Ama, idinadalangin ko ang buhay ng taong nakikinig sa kabila ng screen na ito. Nasa katotohanan na inyong binigay sa amin sa oras na ito, sa tungkol sa generational curse na naman pa namin sa aming mga ninuno mula pa kay Eva at Adan at dinadala po namin pa noon sa mga oras na ito, ay kaya niyo po kaming palayain sa pamamagitan ng paglapit sa inyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Na kami po inyong pinalaya na noon pa nung pinako ang Panginoong Hesus at namatay sa krus
at nabuhay muli pagkalipas ng 3 araw. Maraming salamat, Ama, sa mabuting balita na inyong ibinahagi sa amin. Ama, sa oras ito, Ama, ay dinadalain ko ang taong ito at na lahat ng bandage ng kasalanan sa kanyang pamilya ay pinapalaya nyo na, Ama, at pinutol nyo na sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Sa kanyang pagtanggap sa Panginoon Jesus sa mga oras nito, ay siya po'y malaya na. At sinabi nyo nga po sa inyong salita, kahit sino man ay walang karapatan na mag-condemn sa taong ito, Panginoon, pagkat kaming lahat ay makasalanan, Ama. Siya po, Panginoon, hayaan niyong humayo at huwag nang magkasalang muli. Tulungan niyo po siya. Sa inyo po lahat ng papurit pasasalamat, Ama. Ikaw lang po ang maluwalhati. Sa iyo lang po, Panginoon, ang kapurihan at pasasalamat. Sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu naghahari sa aming mga buhay sa banal na pangalan ng Panginoong Hesus. At tanging daang katotohanan at ang buhay sa inyo, Ama. Ang pangalan sa lahat ng pangalan, ang hari ng mga hari, ang Diyos sa lahat ng Diyos. Dinideklara namin, Panginoon, na si Jesus ay ang Diyos. Si Jesus ay ang Diyos. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Malaya ka na, kapatid. Huwag ka na magkasalang muli. Shalom.